Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Poong Nazareno. Katulad ng aking nabanggit noong mga nakaraang araw, noong simula pa ng ating Novena Masses para sa kapistahan ng Poong Nazareno, minarapat ng Minor Basilica of the Black Nazarene o ng Quiapo sa pamumuno ni Monsignor Ding Coronel na gawing lokal ang pagdiriwang ng kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil nga sa pandemya, hindi tayo lahat makapunta ng Quiapo. Mayroong mga naroroon ngayon pero limitado ang mga taong naroroon. No? Sapagkat napakahigpit. Ito ay tama naman dahil nga sa pandemya pa rin tayo. At hindi natin magagawa ang usual nating ginagawa kapag translasyon, no, kung saan tayo ay nakikipagsiksikan upang ipakita ang ating pagmamahal sa Poong Nazareno. Bagamat ganito ang sitwasyon, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon bilang isang pamayanan na ipagdiwang ang kanyang kapistahan dito sa ating parokya. No? Kaisa ng lahat ng mga deboto ng Poong Nazareno sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At ang Poong Nazareno ay bahagi na ng ating buhay, no, bilang mga Pilipino. Bahagi na ito ng ating pananampalataya. Ang pagtanaw, no, sa Panginoong Hesukristong nagbibitbit ng krus, ang paghahawak sa Kanya ay tila baga isang pagkakataon na maramdaman ang konsolasyon ng presensya ng Diyos sa gitna ng buhay natin, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema. Isa sigurong napakagandang pagnilayan ay yung salitang deboto. No? Deboto. Kaya tayo sumusunod sa Kanya, tayo ay deboto. Kaya tayo nagsusuot ng ating uniforme, no, bilang iho, dahil tayo deboto. Kaya tayo nagpupunta ng Quiapo tuwing Biyernes dahil tayo deboto. Tayo ay deboto ng Poong Nazareno. Ano bang ibig sabihin kapag deboto ka? No? Sa salitang Ingles, devoted ka. You are a devotee, meaning to say you are devoted to something. When you are devoted to something or to someone, you give yourself to that person, to that something. Kaya nga may kantang, di ba? Hopelessly devoted to you. Ay, mga panahon ko to. Kapag sinabing devoted, binubuhos ang sarili, ibinibigay ang sarili. Siguro, ito nga ang kahulugan ng pagiging deboto natin sa Panginoong Hesukristo, ang Poong Nazareno. Pero kung titingnan din natin, ang imahe ng Panginoong Hesukristong may bitbit na krus ay imahe ng isang Diyos na deboto ng mga tao. That this God who is carrying the cross is so devoted to us. So devoted to us. And that piece of wood that He is carrying, yung krus na Kanyang bitbit, na matatagpuan sa gitna ng ating pananampalataya, ang krus na ito ang simbolo ng pag-ibig na ito, ng pagbubuhos ng Kanyang sarili para sa atin. Isang bahagi ng Ebanghelyo ang nagsasabi doon na kausap niya yung Kanyang mga alagad, yung mga disipulo ng Panginoon. At ang sabi ni Jesus sa kanila, hindi pwedeng sumunod sa akin ang sino mang hindi kayang bitbitin ang kanyang krus.
Kung sino mang gustong maging alagad ko, kailangang bitbitin niya ang kanyang krus. At madalas kapag naririnig natin ang mga salitang ito ng Panginoon, napagninilayan natin na ang ating mga sariling krus sa buhay ay pakikibahagi sa kanyang paghihirap. Tama naman. Tama naman yun. Pero kung sa orihinal na konteksto natin pagninilayan yung kanyang mga salita, medyo mas maiiba. Bakit? Ngayon, nasasabi natin yan, na ang krus ko ay ang aking mga problema sa buhay. Ang krus ko ay ang mga pagsubok sa buhay. Pero nung panahon ng Panginoong Jesucristo, nung oras na kausap niya ang kanyang mga alagad tungkol sa krus, ang krus ay hindi simbolo ng problema. Ang krus ay hindi simbolo ng paghihirap lamang. Ang krus, noong oras na nag-uusap si Jesus at ang kanyang mga alagad, ay simbolo ng ano? Kahihiyan. Kamatayan. Ganun kalala. Dahil nung panahon niya, kapag sinabing ipapako sa krus, ibig sabihin nakagawa ka ng isang krimen na napakalala, napakabigat. Ibinibigay lamang ang sentensyang ito kapag ang nagawa mong pagkakasala ay sobrang bigat. In short, kamatayan ang pinag-uusapan. Nang sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi pwedeng maging alagad ko ang sino mang hindi kayang bitbitin ang kanyang krus. Sinasabi niya sa kanila, kamatayan. Dapat ang gustong sumunod sa akin, handa ring yakapin ang kamatayan. Bigat, Lord. Kamatayan. Pero kung titingnan natin yung buhay ng 12 alagad ng Panginoon, with the exception of Saint John, of course, ang lahat sila, ang lahat ng mga ito, ang naging ending nila ay kamatayan. Siguro nung una, hindi pa rin nila naiintindihan yun. Pero nung dumating na ang Espiritu Santo sa kanila, ay pinagpatuloy ang misyon at ang ending, martyrdom. Talagang tunay ngang sumunod sila sa Panginoong Jesucristo. At hindi lamang sa salita na natili ito sa Panginoong Jesucristo, kaya ang imahe ng poong Nazareno ay isang Panginoon na bitbit ang krus. Dahil ibinuhos niya ang kanyang sarili, niyakap ang kanyang krus dahil sa pagmamahal sa atin. Alam niyo ang tema ng translasyon ngayong taon na ito ay isang quotation mula sa Ebanghelyo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Ito ang tema ng translasyon ngayong taon. Huwag kang matakot, si Jesus ito. Do not be afraid, it is I. Ano ang konteksto ng takot na sinasabi niya? Ito yung panahon na ang mga alagad ay nasa bangka at lumalakas ang hangin at alon sa gitna ng gabi, sa gitna ng kadiliman, at doon ay naglakad si Jesus sa tubig. At ang mga alagad
na nasa loob ng bangka, na karamihan ay mga mangingisda, ibig sabihin sanay sa dagat, pero natatakot. At lalo na nung nakita si Jesus sa gitna ng kadiliman na naglalakad sa tubig, sila'y napuno ng takot. Ibig sabihin sa gitna ng mga walang kasiguraduhan ng mga bagay, sa gitna ng mga problema ng buhay, ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Tayong lahat ay makapagpapatunay sa hirap ng buhay ngayon. At nakakasigurado ako na lahat tayong narito at lahat ng nakikibahagi sa atin sa online streaming ay mayroong binibitbit, mayroong kadilimang hinaharap, mayroong walang kasiguraduhan sa buhay. At ano ang tugon natin sa walang kasiguraduhang mga bagay na ito? Takot. Takot tayo saan? Sa mga bagay na hindi natin alam. Sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Yan ang mga kinakatakutan natin. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Kaya ang kanyang pagbibitbit ng krus, ganon din ang pangungusap sa atin. Huwag kayong matakot sa krus. Si Jesus ito. Huwag kayong matakot sa bigat na maidudulot ng iyong paglilingkod. Dahil si Jesus ay naririto. Huwag kayong matakot na isugo kayo sa gitna ng mga problemang ito, ng pandemyang ito, ng krisis na ito. Huwag kayong matakot. Dahil nauna na ako. Bitbit ang krus para sa inyo. Isa sa mga hindi natin malilimutan sa kapistahan ng Itim na Nazareno ay yung translasyon mula sa Quiapo o mula sa Luneta papunta ng Quiapo Church. Mula sa Luneta, iikot, aandar, pabalik ng Quiapo. At ang mga tao talaga'y naroroon nagsisiksikan. Ngayong hindi natin magawa at tinititigan ko ang Itim na Nazareno, tinatanong ko ang sarili ko, saan pupunta ang Poong Nazareno? Saan pupunta ang Panginoong Jesucristong bitbit ang krus? Para saan ang pagbibitbit niya ng krus? At ang kasagutan ay matatagpuan sa iyong kalooban, sa iyong puso. Diyan patungo ang Panginoon. Diyan niya dinadala ang krus. Ipinakikita sa iyong kaisa mo siya. Hindi man tayo makasama sa translasyon, hindi man tayo makipagsiksikan ngayon. Siya mismo sa gitna ng mabibigat na dalahin natin sa ating mga dibdib. Ang sisiksik sa buhay natin. At sasabihin sa ating, huwag kang matakot. In the next months of this year, we are not sure of what will happen. With the constant flux of news, of updates about this crisis,
A lot of uncertainties, of course. And Jesus continues to tell us, do not be afraid. It is I, the great I am. The I am of the old covenant, now embracing the cross, embracing death, and suffering for you and with you. The great I am suffers with us. Yan ang pagiging deboto. Jesus devoted to us. And that is the fulfillment of His being devoted to the Father. Of fulfilling His mission, He was sent by the Father, by God, because God so loved the world. Sana ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay magdulot sa atin ng kalakasan ng kalooban. Sa gitna ng mga walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan sa buhay pinansyal, sa mga relasyon, sa kinabukasan. Naway ang Panginoong Jesucristong bitbit ang krus ang maging inspirasyon natin na wala nang ibang dahilan kundi dahil mahal tayo ng Diyos. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo.